Magandang gabi sa inyong mga karadyo. Dito na kami ni DJ Lara para sa mga gabing kababalaghan at kasibig-sibig na kwentuhan sa Kwento ng Gabi. Yes naman, DJ Tino, hindi lang ito kwento ng pag-ibig. Kasi minsan may mga lihim na hindi natin inaasahan. Kaya sa mga may hinang loob dyan, makinig ng may kasamang unan. Oo nga, DJ Lara. Pero bago tayo magsimula, commercial break muna. Dahil ang maganda, laging may pahinga bago ang tensyon. Mga karadyo, bago kayo magpatuloy sa ating kwento, subukan nyo muna ang Pampakalma Herbal Tea. Para sa mga tensyonadong katulad natin ngayong gabi, available po ito sa lahat ng butika mula Olongapo hanggang Zambales. Tama ka, DJ Lara. Para kahit magsak sa dilim, mananatiling kalmado kahit nakakilabot ang kwento. Simula po nung tumanda ako, naging nervyoso po ako. Napektuhan po ang trabaho ko mananahi. Pero, salamat po sa Pampakalma Herbal Tea, naging magaan po ang buhay ko. Salamat, Pampakalma Herbal Tea. Salamat, Pampakalma Herbal Tea. Si Celine ay nasa kwarto, nag-aayos na mga gamit at tila nag-iisip ng malalim. Parang iba si Marco nito mga nakaraang araw. Lagi siyang gabing umuuwi at may mga araw din na umuuwi siya na ang dumi-dumi. Puno ng buhangin. Pero sa office naman ang trabaho niya. May hindi kaya siya sinasabi sa akin? Hello, Selena. Kamusta ka? Bakit parang ang lungkot mo kanina nung magkasama tayo? Hindi ko rin alam, Joel. Parang may tinatago kasi si Marco sa akin eh. Ang kaso, hindi ko alam kung ano. Baka naman may iba na siya. Ay, ayokong mag-isip ng masama. Pero hindi ko kasi mapigilang magduda eh. May isang silid sa bahay nila Celine na hindi niya pinapasok. Ngunit, siya'y kinatuban na pasukin ang kwartong iyon. Huh? Bakit may pala dito? Kaninong damit to? Bakit duguan at sira-sira? Nakakita siya ng litrato sa lamesa at isang papel. Nakapinito sa mapa ng lugar nila. Huh? Sino to? Sino ang babae na to? Samantha? Hindi ba ito yung namatay nung Pasko 3 taon na ang nakaripas? Kinabukasan, nagdesisyon si Celine na sundan si Marco. Nakita niya itong pumasok sa isang lumang bahay sa labas ng bayan. Ano kaya ang ginagawa niya rito? Kinabukasan, nagdesisyon si Celine na sundan si Marco. Nakita niya itong pumasok sa isang lumang bahay sa labas ng bayan. Sinundan niya si Marco papasok at natagpuan ng sarili sa isang madilim na kwarto. Dahan-dahan siyang sumilip at nakitang may mga gamit doon. Lumang mga litrato at isang sulat. Sa sulat na binasa niya, nalaman niyang may lihim na koneksyon si Marco sa isang babae na hindi niya kilala, na laging binabanggit ang pangalan na Samantha. Sino ba itong Samantha? Mga karadyo, malalim na ang pinapasok ng kwento natin. Tingin niyo ba may tinatago sikreto si Marco kay Celine? Kayo. Grabe talaga. Grabe talaga tong istorya na to, DJ Tino. Like, minsan ang sakit ng nakaraan ay hindi natin kayang bitiwan kahit may bago na sa buhay natin. Kaya mahalaga na buo ka bago ka pumasok sa panibagong pag-ibig. Nakita ni Celine ang kwarto na may mga larawan at litrato ni Marco at Samantha na magkasama. Kasama rito ang kutsilyong may dugo at isang liham. So, tama nga talaga ang hinala ko.
Mamamatay tawa talaga si Marco. Selena, nasan ka? Okay ka lang ba? Joel, tama nga ang hinala ko. May pinatay si Marco. At matagal na niyang tinatago sa akin. Ano? Hindi ko maisip na magagawa ni Marco yan. Nasan ka? Ligtas ka ba? Pupuntahan kita dyan. Biglang umihip ang malamig na hangin at nagulat si Selena nang may marinig siyang boses ng isang babae mula sa sulok ng kwarto. Selena? Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ako sinusundan? Ikaw? Tanong ko nga rin sa'yo. Sino si Samantha? Bakit may mga gamit na pala at mga kutsilyo rito? Anong ginawa mo sa kanya? Sige, Selena. Panahon na para malaman mo. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Pero mahal ko pa rin si Samantha kahit hindi ko na siya kasama. Kaya tuwing gabi bumabalik ako rito dahil ang lugar na ito ay nagiging alaala niya. Kasintahan ko si Samantha noon. Masaya kami. Pero isang gabi nawala ang lahat ng yun. Pinagsamantalahan si Samantha at wala man lang ako nagawa, Selena. Isang araw, natagpuan siyang patay. Punong-puno ng saksakan, hindi man lang nilibig ng maayos. Biglang umihip ang malamig na hangin at nagulat si Selena nang may marinig siyang boses ng isang babae mula sa sulok ng kwarto. Marco! Ang sakit. Nasaan ka? Tulungan mo ako. Sa gulat ay napaatras si Selena. Sino yan? Anong nangyayari dito? Selena, si Samantha, siya ay hindi na natin kasama. Pumanaw na siya noon. 3 taon na sa lugar na ito. Pero kahit patay na siya, hindi niya ako iniwan. Bumabalik siya gabi-gabi sa mga alaala ko. Sa likuran nila, tila may isang aninong hugis babae na lumalapit. Naririnig ang boses ni Samantha na humihikbi. Marco, sabi mo hindi mo ako iniwan. Si Selena ay takot na hindi malaman kung iiwan si Marco o hindi. Hindi ko mapalaya si Samantha, kaya gabi-gabi narito ako para makausap siya. Pero mahal kita, Selena. Sana maintindihan mo ang sakit na nararamdaman ko. Basta ang alam ko, hindi ko kaya makipag-ugnayan sa isang taong hindi kaya kalimutan ng nakaraan. Hindi ko kaya magpatuloy na parang walang nangyari. Nagdesisyon si Selena na tuluyang umalis sa buhay ni Marco. Iniwan siya sa kanyang mga alaala. Naiwan si Marco, nakikinig sa malamig na tinig ng kanyang nakaraan. Oh, grabe yun mga karadyo. Ang bigat ng kwento natin ngayon. Akalain mo hindi basta-basta ang kwento ng pag-ibig. Grabe talaga. Grabe talaga tong istorya na to, DJ Tino. Like, minsan ang sakit ng nakaraan ay hindi natin kayang bitiwan kahit may bago na sa buhay natin. Kaya mahalaga na buo ka bago ka pumasok sa panibagong pag-ibig. At doon na lamang nagtatapos ang programang ito mga karadyo. Sa mga iniwan at saktan ng kanilang nakaraan, tandaan ninyo, may mga alaala talaga tayong hindi mapupura. Pero, nasa atin pa rin kung paano tayo magpapatuloy. Ay lamang po, magandang gabi, karadyo.